Patuloy ang gagawing pag-revamp o paglinis o pag-retool kung ano pa ang gusto nyong itawag dito sa lineup ng Barangay Ginebra. Of course, unang-una magandang balita, walang serious injury si Jamie Malonzo, hindi na ACL. So magiging okay siya para sa Philippine Cup at maski na sa Gilas. Samantala naman, itong mga ibang players ng Ginebra na hindi na ginagamit katulad ni Ralph Koo at ni Jason David at itong sila Aljon Mariano ay mga malamang ititrade na talaga yan. Dahil kung titignan ninyo yung Ginebra, ang dami ng kulang dyan. Napagkitan natin to sa nakaraang video na itong mga forward, big men, low post threat, outside scorer, point guard, shooting guard na malaki. Ang dami kinakailangan ng Ginebra. Medyo deceiving kasi kung titignan natin dahil nung past few conferences, madalas nagcha-champion ng Ginebra. Pero dahil nga yan, nandyan si Justin Brownlee. Pero nung nakita natin nawala si Brownlee, kumbaga na-expose yung weakness nitong Barangay Ginebra. At kinakailangan na ng Gene Kings na kumuha ng mga players na tutulong dito sa kanilang lineup ngayon. Alam natin na itong si Jason David, si Ralph Koo, mababa ang trade value niyan maski na si Aljon Mariano. Pero kung sasamahan natin ng ibang players na ginagamit naman ng Ginebra, baka tumaas pa. O di kaya naman baka ang gusto talaga ng Ginebra ay i-unload na ang mga nabanggit na players para sila naman ay magkaroon ng tsansa na magpakitang gilas kung mapunta sa Northport o di kaya naman ay Terra Firma. Posible na ang kunin ng Ginebra ay mga draft picks o kaya naman ay mga players na mag-fill up ng mga roles na yan. Sabi nga ng iba, hindi naman kailangan ni Team Co ng maraming players dahil ilan lang yung kanyang ginagamit. Pero actually, yan ang kailangan baguhin ngayon. Dahil nakita natin itong San Miguel, ang lalim ng rotation. Itong Barangay Ginebra ay ilan lang ang nagagamit at yan ang dahilan kung bakit sila natatalo. Kaya sa ngayon, itong Ginebra asahan natin nakukuha yan ng maraming players na at last ay pwede at talagang gagamitin ni Coach Tim Cone. Ayon dito sa latest reports na lumalabas, mukhang itong si Rain ng Batak ay ite-trade na ng Rain or Shine Elasto Painters. Hindi na to nakagugulat dahil si Coach Yenggao mismo nagsabi sa isang panayam na kaya nababawasan ang playing time ito si ng Batak dahil ang ganda ng nilalaro nitong sila Karakot, sila Gio Mamuyak at yung iba pang mga bagong guards nitong Rain or Shine Elasto Painters. So parang nawala na ng pwesto si ng Batak. At syempre, alam nyo naman yung mga comments ng girlfriend itong sinampatak na sinasabi na nagre-reklamo dapat to matrade na to sa SMC para siya ay mabigyan ng playing time. Pero sa totoo lang, kung to mapupunta sa SMC, baka lalo siya mawala ng minuto dahil heavy sa guards ang San Miguel, ang Magnolia, maski na ang Barangay Ginebra. So tignan natin kung saan mapupunta itong sinambatak. At alam natin itong Rain or Shine, kung ititrade yan itong si Ray, ay hindi yan papalugi. Kaya malamang, kung tatandaan ninyo ito si JV Mocon, tinrade nila sa Phoenix, balance yung trade. So malamang ganun din to sinambatak. Ano kaya, sa Converge ito mapunta? O baka naman sa Phoenix ulit? O malay natin baka sa MVP group, depende yan sa magiging offer para sa nasabing combo guard. Sa ngayon, itong Rain or Shine ay gustong palakasin yung lineup nila para dito sa darating na Philippine Cup. Mukhang solid naman yung kanilang front court, pati na yung wings at backcourt. At mukhang ang gusto nga ay mag-unload na at itong sinambatak ang unang tatanggalin. Kung sakasakali, kahit nawala ng playing time itong sinambatak dito sa Rain or Shine Elasto Painters, ito ay mahusay pa rin naman na player at kapag nabigyan ng minuto ay kayang-kayang magpakitang gilas. Kaya tignan natin kung saan team ito mapupunta at kung sakasakali nga ay magkaroon siya ng tsansa na ipakita na nagkamali ang Rain or Shine sa desisyon na siya ay i-trade unless sinambatak mismo ang nag-request na mapunta sa ibang koponan. Ngayon, nasa Rain or Shine na yan kung saan koponan siya dadalhin ng mga ito. Mukhang handa na ang San Miguel Beer para dito sa Magnolia Chicken Templados. Babaguhin ni Coach George Gallant yung strategy nila dahil syempre iba ang magiging approach kontra dito sa Barangay Ginebra. Nakita natin ang ginawa ng Ginebra dito kay Benny Boatwright. Kapag nahawak ni Boatwright yung bola, pinipilit na ito mag-dribble kaya para ito ay ma-double team. At doon ay magkukos ito ng turnover. Nakita natin nagawa yan ni LA Tenorio ng ilang beses. Mas matinik at mas makulit yung mga guards ng Magnolia. Katulad dito sila Halalon at itong si Mark Baroka, si Paul Lee. Ibig niya sabihin, kinakailangan itong si Benny Boatwright ay mag-ingat sa pagdidribble dahil siguradong aagawan niya ng bola ng mga guards ng Magnolia. So malamang ang gagawin dito ni George Gallant ay maging spot-up shooter, catch and shoot na lang itong si Boatwright para ma-minimize yung turnovers nito.
Nakita natin doon sa game ng SMB, yung game 3. Ang dami naging turnovers nila no first half at yan ang dahilan kung ba't nakadikit ang Hinebra. Kaya dito sa kontra Magnolia, kailangan mag-ingat ang San Miguel Beer pagdating dito sa mga turnovers nila. At isa pa, itong si Tyler Bay ay matangkad na import kasi laki yan itong si Benny Boatwright. So ibig sabihin ito, meron ng kamatch ang Magnolia para dito. So hindi na ito magiging mismatch katulad nung kay Bishop. Pagdating naman dito sa low post, dito masusubukan itong si James Laput dahil syempre dyan pupunta ang SMB dahil ang magiging bantay niya si Junmar Fajardo. Plus of course si Ian Sanggalang magiging bantay rin yan. Ito si Junmar at di kaya yung iba pang mga big men ng SMB katulad ni Motau Tua. So kinakailangan dito ng San Miguel Beer na maging healthy. Ito sila Rodney Brondel, Motau Tua dahil matangkad din ang front court nitong Magnolia Chicken Templados. At sinabi ni Coach George Ganet, inaasahan niya na magkakaroon ng isang mahabang serye dito. Pasok na sa finals itong Magnolia Chicken Templados pagkatapos nilang dispatchahin itong Phoenix Fuel Masters sa loob ng 4 na laro at magsisimula na ang finals ngayong Biyernes. As usual, lumamang ng malaki itong Magnolia, sumubok humabol nitong Phoenix Fuel Masters pero hindi nila nagawa ng paraan. At katulad nung sinabi natin nung nakaraang video, ganito ang mangyayari dyan. Kapag ang Magnolia ay nakalamang na ng malaki, hindi na niyan papayagan ang Phoenix na makahabol. And as usual, ganun nga ang nangyari. Lumamang ang Magnolia at kitang-kita naman mula umpisa pa lang na determinado sila na tapusin na ang serye na ito. At yun nga ang nangyari, ang Phoenix pinilit maghabol ilang beses noong game pero hindi na nila kinaya. Na-contain ng Magnolia ito si Jason Perkins at yan ang isa pang dahilan kung bakit sila nanaig. Sinabi ng Magnolia na yung depensa nila ang naging susi sa kanilang panalo at kitang-kita naman lahat ito dahil dito sa scoring kumpara sa scoring ng San Miguel Hinebra series. So ang mangyayari dito sa finals, itong San Miguel Beer, kinakailangan siyempre mag-rely sa opensa nila. Samantalang ito namang Magnolia dito sa kanilang depensa. So yan ang aabangan natin. Sa ngayon, ang advantage nitong Magnolia, sila ay kagagaling lamang sa laro. So kumbaga, hindi sila mangangalawang. Pero pwede rin na ang mangyari dito, sila ay mapagod dahil syempre ang San Miguel Beer, ilang araw nakapagpahinga yung mga players nila. Hindi pa natin tiyak kung ready na ito si Terence Romeo at Vic Manuel at pati na ito si Motau Tua. Pero maliwanag dito, itong Magnolia ay ready yung mga players nila na lumaban. Dito natin makikita kung paano i-handle ng Magnolia itong si Benny Boatwright. At isa pa, of course, si Junmar Fajardo. Pero sinabi ni Coach Chito Victolero na nakahanda na yung kanilang lineup ngayon at yung kanilang mga strategy para siguraduhin na sila ay magkakaroon ng tsansa na manalo dito sa kampyonato. Shout out kay Reden, Elena, Laila at Bonbon Lansang, kay Kagawad Katsakino Dukusing, JJ Sibum, Joshua Giray, Espejo at Rosales family, Jonel Alagon at Celino Valles family, kay Rico Olarte, kay RG Bueno at Talina family, Ronald Berbosidad, Joseph Pineda, Edwin Carmona Jr., Judy, Edwina, Shaina, Carl, Jaira at Jonah Villarosa, Donel Santiago at itong si Michael D. at ang iba pa nating mga taga-subaybay.